Magandang araw bayang Pilipinas at ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa napakaraming holiday sa ating bayang Pilipinas. At magbibigay din ako ng sarili kong opinion at pananaw patungkol dito. So ano ba ang holidays? Ang holiday ay paggunita sa mga mahalagang pangyayari noong unang panahon sa ating bayan na dapat hindi makalimutan ng mga Pilipino. At meron tayong 22 na holidays sa loob ng isang taon. Ang Pilipinas ang number one sa may pinakamaraming holiday sa buong mundo. So, ano ba ang negatibong epekto sa ating ekonomiya nito? So, number one, ayaw ng mga dayuhang namumuhunan na mag-invest sa Pilipinas dahil sa nakikita nilang negatibong epekto ng napakaraming holiday sa ating bayan. Ayaw kasi ng mga negosyante na nahihinto ang generation ng kanilang trabaho o pag-generate ng kanilang negosyo dahil sa napakaraming holidays sa ating bayan Pilipinas. So mas pinipili nila na mag-invest sa ibang bansa kumpara sa ating bayan. So malaking epekto sa ating ekonomiya yan. Number two, isa pang iniisip ng ating mga kababayan Pilipino pag walang pasok, walang trabaho ay nagtitipid na lang. Sa hirap ng ating bayan ngayon, sa hirap ng buhay sa Pilipinas ngayon, mas iniisip na lang ng ating mga kababayan na magtipid kaysa gumastos. So pag wala silang trabaho, mas pinipili nila sa bahay na lang sila. Hindi yan nakakatulong sa pag-akyat ng ating ekonomiya kasi limitado naman ang paggastos ng ating mga kababayan Pilipino. Ang higit kasing tinatamaan ng holidays ay ang mga empleyado eh. And meron silang konting kapakinabangan dyan, pero mas malaki ang epekto sa ating ekonomiya kasi instead na yung double pay na sinasahod nila, ginagastos nila, hindi naman nila talaga ginagastos yan doon sa mismong araw ng holiday. Dahil pinagkakasya nila yan doon sa loob ng isang cut-off o isang kinsenas na kanilang sahuran. So, every time na holiday, ang makikita mo na lang talaga yun yung mga mall goers lang namamasya lang sa mall. Hindi naman yan lahat ay gumagastos talaga. Karamihan dyan sa mga Pilipino, sa mga empleyado, ay limitado rin naman ang pera nila sa hirap ng buhay sa ating bayan ngayon. Pangatlo, maling pananaw doon sa paggunita sa mga mahalagang bagay sa ating mga nakaraan. Meron kasing mga maling bagay o maling mga pangyayari doon sa ating kasaysayan na paulit-ulit nating ginugunita dahil ang pagkakaalam natin ay yun ang dapat nating sundin. Kung magsasaliksik lang tayo, hindi naman talaga lahat ng meron sa 22 na holidays na to ay mahalaga. Sapagkat yung iba dito ay negatibo pa nga o mga hindi magandang pangyayari na di dapat natin ginugunita. May mga holidays dyan na negatibo naman pala tapos paulit-ulit natin ginugunita. Isa pa nga dyan yung pagbagsak ng bataan eh. Bagsak na ngayong bataan, ibig sabihin, failure yun ng bansang Pilipinas pero isa yan sa mga ginugunita natin. Isipin natin, positibo ba talaga epekto ng holiday sa ating bayan at sa ating mga sarili? Kasi sa tingin ko, ang epekto ng mga holiday na to para sa isang individual ay parang ginagawa lang tayo nitong tamad o nagre-relax o pinagre-relax lang tayo sa mga araw na to kung kaya hindi tayo nakakapag-generate ng mas maraming produktibong bagay sana sa ating mga buhay at mas pinipili na lang natin na magpahinga or enjoy ang mga araw na ito na napakarami, tinuturuan itong maging tamad at relax ang ating mga kababayang Pilipino. Sa paggugunita ng napakaraming holiday sa ating bayan, samahan pa yan ng napakaraming piyesta, talagang ang epekto niyan sa ating ekonomiya ay negatibo. Kayo na lang ang mag-isip kung hindi kayo sang-ayon doon, ay nasa sa inyo yan. Pero para sa akin talaga, sa sobrang daming holiday sa Pilipinas, o negatibo talaga ang epekto niyan sa pag-akyat ng ekonomiya ng Pilipinas.